Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Pebrero taong 2025 o 26. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Good morning, Annie. Ano sabi mo? 2025? Oo, Adet talaga, Adet, ha? 2025. 2026 tayo. 2026 tayo, Adet. Oo. Okay. Kumusta ang sitwasyon mula doon sa lugar mo? As always, kinukumusta ka namin kasi kung mayroon ka mga nasasagap dyan ng mga balita sa kalsada. Ano po yung mga nabalita? Okay naman, Ani, yung binabaybay kasi natin yan, yung South Luzon Expressway papunta dito sa ating studio sa Caloocan at ganun din itong kahabaan naman ng EDSA. So far, so good. Maluwag yung SLEX at ganun din dito sa EDSA. Nga lang, talagang marami kang makakasabay na mga truck dahil yan ang oras nila sa pagbiyahe, Ani. Kaya kailangan talaga ingat ka, doble ingat, lalo na yung may mga maliliit na sasakyan. Konting bundol ka lang ng mga malalaking truck, nako, madaling mayupi. Ano po? So doon sa ating mga kababayan, ingat lamang po. So far, ganun po. Then, ang aking lakad, mula naman ako'y malapit lang. Mula naman dyan sa Quezon City, mga kasambahay papunta dito sa Caloocan. So far, napakabilis naman ng biyahe ko. Within 15 minutes, nakarating na ako dito sa studio. Ayan. So ingat-ingat lang din po sa pagmamaneho sa ating mga motorista, lalo na po yung mga nagmo-motorsiklo dahil marami din yan, Ani. Ay, that's correct. Doon sa mga nagmumotorsiklo, especially, yung pong nagmamadali, talaga naman. Kahit na hindi nagmamadali, kailangan pa rin natin ang iba yung pag-iingat. Amigo Sherwin, maraming salamat. Samantala, mga kasambahay, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Sinagot na ng Malacanang ang akusasyon ni Attorney Levy Baligod na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y mastermind sa paghahatid ng bilyong-bilyong pisong kickbacks sa mga politiko mula sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang na ito sa Pangulo. Ipapaubayan na lamang nila sa mga otoridad ang investigasyon sa isyong ito kung may dapat bang makasuhan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila nakasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Hataw Balita ngayon. Kinundena ng ilang House members ang aligasyong cash delivery sa kanila ng ilang dating miyembro ng Philippine Marine Corps kung sina House Deputy Speaker La Union 1st District Representative Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang tatanungin. Hindi na dapat napansinin ang mga aligasyon ng mga sinasabing dating tauhan ng Philippine Marine Corps. Kaugnay ito ng umano'y paghahatid ng limpak-limpak na halaga ng salapi sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang sina Congressman Ortega at Adyong sa idinadawit sa issue. Anila kasinungalingan, chismis at diversion ang mga paratang. Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan doon. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? Diba? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, yeah, parang, I mean, it's all BS. I'm sorry.
they don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Hataw Balita ngayon. Walang kinalaman ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat sinusuportahan nila ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, ngunit dapat pa rin itong inaan sa tama at legal na proseso. Handa rin na niya ang institusyon na makipagtulungan sa mga otoridad kung may maiaambag sa wastong investigasyon. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng Philippine Navy na 4 sa 18 ipinakilala sa press con ni Attorney Levito Baligod ay hindi naging miyembro ng Philippine Marine Corps base ito sa ginawang verification sa kanilang service record. Karamihan na niya sa mga ito ay dishonorably discharged o natanggal sa serbisyo. Ang ilan naman ay nakapagretiro ng maayos. Pag ganyan kasing retired sila, they're already acting on their personal capacity. So what is clear is that individuals that are already retired from the service, separated na nga sila from the service, and they're already acting on their private capacity. So yung statements man nila or yung actions nila does not represent the Armed Forces of the Philippines. Hataw Balita ngayon. Samantala, posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Miyerkules ng gabi, February 25, nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamong impeachment, malamang ay hindi ito susuportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP na may mahigit na 40 miyembro sa House of Representatives ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Hataw Balita ngayon. Iginit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon, 2nd District Jonathan Keith Flores, na may exemption sa bank secrecy law ang impeachment case. Ito ang sangkot o sagot ng kongresista nang tanungin kung maaring buksan ang bank records ni Vice President Duterte. Kaugnay ito ng aligasyong hindi tapat ang deklarasyon ng ari-arian at yaman nito sa ilalim ng Statement, Assets, Liabilities, and Net Worth. Pero binigyan din ng kongresista na ang maaari lamang suriin ay ang sakop ng termino nito bilang Vice Presidente. At ito ay oras na umusa ng impeachment proceedings at matukoy na sufficient in form and substance ang mga reklamo. Sa Lunes, March 2, na nakatakda ang pagsisimula ng deliberasyon ng House Justice Panel sa 4 na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. I hope it parang sticks to the fact na ang pwede lang namin pakialaman is yung things that were done while she was Vice President. Kasi I think that's one of the things na na-mention ng Supreme Court na you can only accuse her of things done when she's holding the impeachable position. Hataw Balita ngayon. Naghain ng reklamo ang Wag Kang Kukurap movement sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Laban ito sa patuloy na pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng banta ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng pagkakasangkot niya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang International Tribunal. Ayon kay dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno,
co-convenor ng Civic Society Group. Dapat talakayin at tukuyin ng komite kung may paglabag ang senador sa Senate Rules and Ethical Standards. Inihayag naman ni Senate President Vicente Soto III hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang Senado kaugnay ng issue sa kabila ng suwestyon na pag-aralan ng kanilang rules kaugnay ng issue. Ngunit duda si Soto naman anya kung ititigil din ang sweldo ng mga empleyado sa opisina ni De La Rosa. Ang sinasabi na po natin ay mag-discuss ito at magkaroon nga po ng sanction. Hindi po natin alam kung may malinaw na rules na dito sa Senado sa mga ganitong pagkilos, pero ang hinihiling po natin ay sana magkaroon ng malinaw na sanction katulad ng mga ordinaryong manggagawa na nagkakaroon ng sanction kapag hindi ginagawa ang trabaho. Dapat po nag-apply din yan sa mga leader natin sa pamahalaan. Because munang maraming empleyado yun, nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. So mahirap yun. Hataw Balita ngayon. Posibleng lumusot sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang pagbabawal sa second-degree political dynasty. Target ng House panel na agad tapusin ang consolidation sa 24 na inihaing panukala kontra political dynasties. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, chairperson ng House panel, nasa proseso na sila ng consolidation ng 24 na panukala. Anya, posibleng ang aprubahan na bersyon sa komite ay ang nagbabawal sa political dynasties hanggang second degree ng consanguinity and affinity. Saklaw nito ang mga magulang, kapatid, asawa at anak. So far, of all the 24 versions, majority of the versions that we received, second degree yung pinopropose na prohibition, civil ban, no? Prohibition relationship. Hataw Balita ngayon. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments o CA ang desisyon kaugnay ng hiling na burahin sa record ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa Kalayaan Island Group. Magugunita ang umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta matapos nitong magmungkahi sa isang hearing noong February 4 na tila dapat nang isuko o i-give up ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Kasunod nito ang formal na paghahain ng resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan para ipabura ang naturang pahayag sa official records. Ayon sa mga lokal na opisyal, dapat itong burahin sa records upang mapanatili ang dignidad at integridad ng munisipalidad. Kaugnay nito, formal nang hiniling ni Senator Marcoleta sa Commission on Appointments o CA na dapat baguhin ang minutes ng nakaraang hearing para maging accurate o tama ang nakatala. These proposed amendments are not intended to alter the substance of the proceedings, but merely to ensure that the minutes of the committee hearing faithfully and accurately reflect what was actually stated on record. The integrity of our institutional process depends upon the reliability of our official documents, and any material mischaracterization, however unintended, must be rectified. Hataw Balita ngayon. Samantala, naglabas naman kahapon ng bagong advisory ang Supreme Court para sa inaraos na oral argument sa mga petisyon laban sa mga probisyon ng General Appropriations Act o GAA na ipinasa ng Administrasyong Marcos noong 2024, 2025 at nitong 2026. Mula sa unang schedule, mas napaaga ito na isang araw. Sa halip na April 8, 2026, ang unang araw ay gagawin sa April 7. Samantala, ang ikalawang araw ay April 21 mula naman sa April 22 sa Supreme Court sa Baguio City. Ipinagbabawal ng korte sa media ang pagla-live stream ng oral arguments. Hataw Balita ngayon.
Plano ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagbili ng mga mobile pumping station ngayong taon dahil bukod sa makakatipid ay madali rin itong ikabit at ilagay sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Wala pang pondo ngayong taon para sa pagpapatayo ng permanenteng pumping station ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isang panayam matapos ang inspeksyon sa flood mitigation system sa Quezon City kahapon. Kaya naman upang masiguro na may magagamit na panghigo para sa mabilis na paghupa ng tubig baha, pinaplano ng DPWH ang pagbili ng mga mobile pumping station. Ito naman ang kanilang ilalagay sa mga bahaing lugar tulad sa Gregorio Araneta Avenue kung saan umaabot sa lagpas tao ang taas ng tubig baha. 280 million yung budget niya. Ang problema lang, wala tayong pondo ngayong 2026. So magagawa natin yung permanenteng pumping station sa 2027 pa. Pero merong magandang suggestion yung isang district engineer natin tsaka yung regional director natin ng NCR na maglagay muna tayo ng mobile pumping station na yung lakas niya, yung bilis ng higop at lakas ng higop ng tubig niya, kapareho lang ng permanente. Pero lang siya, temporary. Pero mura lang siya, 7 million lang kada makina. Patuloy po kayo mamantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:23 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso na nakatakda sa February 27. Gayunpaman, ayon sa ICC, magpapatuloy pa rin ang pagdinig sa kabila ng kanyang hindi pagdalo alinsunod sa Rule 1183 ng ICC. Nagsumite ng waiver ang kampo ng dating Pangulo upang hindi dumalo sa pagdinig sa February 27. Naiintindihan naman umano ni Duterte ang legal consequences ng hindi niya pagdalo sa pagdinig. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si former Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman at ngayon legal member ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat tulungan ng gobyerno ng Pilipinas na mapauwi ang dating Pangulo. Ayon kay Atty. Delgra, matagal ng mandato ng kahit sinong administrasyon na kung mayroong Pilipinong nasasakdal sa ibang bansa ay dapat ibigay ng Pilipinas ang lahat ng assistance para ito'y mapauwi. Inihalimbawa pa nito ang naging sitwasyon ni Mary Jane Veloso na convicted na at nahatulan ng death penalty pero ginawa ng Pilipinas ang lahat ng paraan para ito ay mapauwi. It is the policy of government to extend all necessary assistance to bring that Filipino back home. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makuha online ang mga kopya ng mahalagang dokumento gaya ng birth certificates dahil sa paglulunsad ng Philippine Statistics Authority ng e-certificate services. Inilunsad ng PSA ang e-certificate services kung saan maaari nang umorder online ng mga dokumento tulad ng birth certificate, marriage at death certificates na digitalized at portable document format o PDF. Mula sa 1 to 2 weeks na paghihintay ayon sa PSA, maaari na magkaroon ng access sa loob lamang ng 24 hours to 48 hours. Dahil multi-layered authenticated ang e-certificate, tiniyak ng PSA na secure ito, tampered-proof at hindi basta-basta magagamit sa anumang scam at fraud. By embracing digital delivery, we ensure that essential civil registry services are always within reach, whether at home, at work, or on the go. Convenience, speed, and reliability now go hand in hand, empowering every citizen to access vital documents through their own terms without unnecessary delays or barriers.
100% po ang guarantee natin that the product, the digital product in PDF form is tamper-proof. We signed a private key to it. So when a PDF viewer views the document, pag may tampering, immediately may alarm po siya. So we may alert po agad. And pag tamper-free naman, sinasabi rin ng reader na it's not tampered. So that's the best way to secure. Hataw Balita ngayon. Pinuna ni Vice President Sara Duterte kung sumasalamin pa ba sa orihinal na mensahe ng 1986 EDSA People Power Revolution ang mga ginagawang paggunita sa kasalukuyan. Ayon sa Vice Presidente, tila hindi na lubos na nauunawaan ng ilang nag-oorganisa at lumalahok sa mga kilos protesta ang tunay na diwa ng makasaysayang pag-aaklas. Ang February 25 ay ang araw na nagmarka sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Magugunitang noong 2023, inilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday sa Pebrero 24 sa ngalan ng holiday economics, ngunit sa mga sumunod na taon ay hindi na ito idineklarang holiday. Kalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano yung essence ng EDSA, ng 1986 EDSA Revolution. Kaya yung mga nagmamarcha o magmamarcha ng basta organizing class, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kasi nalimutan nila kung ano yung message ng 1986. Hataw Balita ngayon. Sinabi ng Philippine National Police o PNP na naging mapayapa sa pangkalahatan ang mga isinagawang protesta mula sa Maynila hanggang Quezon City. Umabot sa mahigit 6,000 ang sumama sa protesta sa EDSA Shrine at People Power Monument na mas mababa ito sa 30,000 individual na inaasahan ng mga otoridad. Gayunpaman, kinumpirma ng PNP na 2 individual ang naaresto matapos manggulo sa ginanap na protesta kaugnay ng anibersaryo ng People Power Anniversary at ng ika-3 trillion peso march. Agad pinalibutan, pinadapa at pinusasan ng mga pulis ang 2 lalaki na inaresto sa kasagsagan ng protesta sa malapit sa EDSA Shrine kahapon. Ayon kay PNP Directorate for Operations Acting Director, Police Brigadier General Rogelio Peñones, pinilit umano ng mga ito okupahin ang buong southbound lane sa EDSA Ortigas at pinagbabato ang mga pulis. Ang pwedeng isampa natin yan dahil nga sila inakit yung direct assault, yung resistance and division to person authority, nandiyan yung alarm scandal, and of course yung violation ng PB 880. Sila kasi grupo naman talaga to, wala tong permit eh. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, February 26. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Easterlies ang umiiral ngayon sa buong Kapulaan. Ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At sa kasalukuyan dala po nito ang warmer temperature o mas mainit na temperatura kumpara sa mga nakalipas na weeks or mga nakalipas na araw. At bukod po diyan, itong easterlies pwede po yung magdulot ng mga series of thunderstorms sa ilang bahagi ng ating Kapuluan. Sa ngayon wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala po tayong inaasahan. Pero patuloy na magtatapay sa magiging update ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. Para sa pagtayo ng ating panahon, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Generally ay good weather naman, especially sa umaga at pagdating ng katanghalian. Pero early afternoon hanggang late afternoon, hindi natin inaalis ang mga chance ng mga isolated o mga pulupulong pagkidlat, pagkulog.
So sa kasalukuyan, ang Metro Manila pwede pong makaranas ng 22 hanggang sa 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Sa Tagaytay ay 21 to 29 degrees Celsius, 16 to 25 sa Baguio, 22 to 31 sa Lawag City, 22 to 33 sa Tuguegarao at sa Legazpi City naman ay 24 to 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa Northern Mindanao, Caraga Region, sa Davao Oriental at sa Zamboanga del Norte, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng halos maghapong pag-ulan dyan o pagbuhos ng ulan dulot ng easterlies. Kaya sa mga kababayan natin doon, pinag-iingat natin sila at magdala ho ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito. Sa natitirang bahagi pa ng Mindanao at maging sa Kabisayaan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Generally, good weather naman maliban po sa mga dagli ang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Tacloban 24 to 30 degrees Celsius, sa Cebu ay 25 to 31, 24 to 30 sa Iloilo, sa Puerto Princesa ay 26 to 30 degrees Celsius. Gayon din sa Calayan Islands, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At bisitahin po natin ang website po ng panahon.gov.ph para po sa mga real-time updates ng ating mga flood advisories kung meron man or mga rainfall advisories kung sakaling mayroon po dyan sa inyong lugar. Samantala, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan sa buong kapuluan. Samantala, ang sunrise natin for today is 6:15 in the morning at mamaya ang lulubog ang araw sa ganap na 6:03 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz, Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nasa 40 posisyon ang bukas para sa mga nagnanais magtrabaho sa isa sa pinaka-liblib na lugar sa mundo, ang Scott Base sa Antarctica. Ang detalye mula sa umahataw na balita ni Early Briones. Umaabot sa 40 bakanting posisyon ang iniaalok ng Antarctica, New Zealand para sa susunod na summer at winter season sa Scott Base, isa sa pinakaliblib na lugar sa mundo. Kabilang sa mga hinahanap ang mga medic, chef, electrician at engineers na handang magtrabaho sa matinding lamig sa Antarctica. Ayon kay Jordi Hendricks, Chief Executive ng Antarctica, New Zealand, hindi kailangan may karanasan na sa Antarctica ang mga aplikante. Aniya tulad ito ng pagpapatakbo ng isang maliit na bayan. May sariling pamamahala ng tubig, kuryente, sewage, pagkain at iba pang serbisyong sumusuporta sa mga proyektong pang-agham. Karamihan sa mga bakante ay para sa summer season mula Setyembre hanggang Pebrero, kung kailan halos hindi lumulubog ang araw. Samantala, may humigit kumulang 12 tauhan na nananatili sa winter season, na umaabot ng 13 buwan ang pananatili sa base. Dagdag ni Hendricks, mahalaga ang tamang kwalifikasyon at positibong pag-uugali dahil ang pagtatrabaho sa Antarctica ay hindi lamang isang trabaho, kundi pagiging bahagi ng isang maliit at mahigpit na komunidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Simula Pebrero 25, lahat ng dayuhang bisita mula sa 85 bansa na patutungong United Kingdom ay kailangang magkaroon ng electronic travel permit bago makabiyahe. Ayon sa UK Interior Ministry, hindi papayagang makasakay ng mga airline ang sinumang pasahero na walang balidong permit o dokumento, kaya dapat iproseso at ipakita ito bago pa man ang biyahe. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Ipinabati ng Interior Ministry ng United Kingdom na simula February 25, lahat ng dayuhang bisita mula sa 85 bansa ay kinakailangang kumuha ng Electronic Travel Authorization o ETA bago bumiyahe patungong Britain. Kung wala ito, hindi sila papayagang makasakay ng mga airline. Ang ETA ay isang online pre-travel permit na kinakailangang iproseso ng mga dayuhang hindi nangangailangan ng visa upang makapasok sa United Kingdom.
Nagkakahalaga ito ng 16 pounds o tinatayang $21.57 US. Una nang ipinakilala ang nasabing sistema noong 2023 at ipinatupad sa mga bisita mula sa ibang mga bansa sa Europa, ngunit hindi ito mahigpit na naipatupad. Ngayon, ganap nang pinapatupad ang ETA bilang mandatory requirement para sa mga apektadong bibisita sa United Kingdom. Ayon sa Interior Ministry, obligado ang mga airline na huwag pasakin ang mga pasaherong walang ETA, e-visa o iba pang balidong dokumento. Hindi naman saklaw ng patakarang ito ang mga British at Irish citizen, kabilang ang mga may dual citizenship, gayon din ang mga may legal na karapatang manirahan sa United Kingdom. Samantala, noong October 2025, sinimulan naman ng European Union ang pagpapatupad ng Entry or Exit System o EES para sa mga British citizen na pumapasok sa mga bansa sa ilalim nito. Bahagi ito ng post-Brexit border controls matapos ang formal na pag-alis ng United Kingdom sa European Union noong 2020. Dahil dito, nangangamba ang ilang manlalakbay sa posibleng pagkaantala ng mga biyahe sa mga paliparan. Nagbabala rin ng ilang leader ng mga airlines sa maaring malawakang aberya na may dudulot ng ganap na pagpapatupad ng sistema lalo na sa panahon ng Easter travel rush. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Alas 5:41 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Matapos ang sunod-sunod na pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa shear line, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Davao de Oro upang mapabilis ang paghatid ng tulong sa libo-libong apektadong pamilya. Si Alan Manansala, humahataw. Isinailalim na sa state of calamity ang Davao de Oro matapos ang malakas na ulan dulot ng shear line na nagdala ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaprubahan ang deklarasyon sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Davao de Oro, hanggang alas 8 ng umaga ng Pebrero 25, umabot sa 86,373 pamilya ang apektado. Sa bilang na ito, 850 pamilya ang nasa evacuation centers habang 1,389 ang nanunuluyan sa labas ng mga sentro. 4 na individual ang kumpirmadong nasawi. Naitala rin ang pagkasira ng 22 bahay at pagkakadamage ng 44 pa. Apektado ang 88 kalsada at 10 tulay. Tinatayang lumagpas ng 470 milyon ang pinsala sa agrikultura at halos 957,800 naman sa livestock. Posible pa itong madagdagan habang patuloy ang validation. Sa ilalim ng deklarasyon, mapapabilis ang paghatid ng tulong at iba pang response operations. Mananatili ito hanggang sa ito ay formal na maialis. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Patuloy naman na iniimbestigahan ng otoridad ang pinagmula ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa San Vicente, Apalit, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kasalukuyan pang tinitingnan ang mga posibleng sanhi ng insidente, kabilang ang electrical faulty wiring. Tinatayang nasa 100,000 ang halaga ng pinsala habang wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Salamat sa Diyos at nakatawag po agad tayo ng MDRRMO Apalit at saka Bureau of Fire Department ng Apalit, Pampanga, at mabilis naman po silang nag-respond. Nireport po natin yung area na meron nga pong sunog. Sa tulong nung mabilis na tawag, mabilis din po nating napuntahan yung area of incident. Kung kaya marami po tayong nasagip na mga tatabing bahay nung na pwede pang masunog. Hataw Balita ngayon.
Nasawi ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group matapos ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army at mga natitirang miyembro ng Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Peace Council o EBRPC sa liblib na bahagi ng Barangay Kabalagnan, Hinabangan, Samar kahapon, February 25. Nagsagawa ng strike operation ng militar matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa presensya ng mga armado sa kagubatan. Nauwi ito sa sagupaan ng beripikahin ng mga sundalo ang ulat at siguruhin ang seguridad sa lugar. Patuloy pa ang operasyon habang inaasahan ng karagdagang detalye mula sa mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Tumanggap ang 30 internally displaced persons o IDPs ng tig-60,000 pisong labor costs subsidy mula naman sa Office of the Chief Minister Marawi Rehabilitation Program bilang bahagi ng Construction Materials Assistance o CMA project. Sa kabuuan, umabot sa 226 ang mga benepisyaryo ng programa mula noong 2015. Bukod sa labor subsidy, tumatanggap din ang bawat pamilya ng 240,000 halaga ng construction materials. May skills training din ang Ministry of Basic Higher and Technical Education and the skills development para sa mga pagsasanay sa carpentry, masonry at electrical maintenance upang magkaroon ng karagdagang kabuhayan ang mga benepisyaryo habang patuloy ang monitoring para sa rehabilitation ng Marawi City. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Regional Tripartite and Productivity Board ang dagdag sahod sa mga minimum wage earner at mga kasambahay sa Davao Region. Base sa wage order na inilabas ng ahensya, madaragdagan ng 20 pesos ang arawang kita ng mga nasa agriculture sector. 30 pesos naman ang mga nasa non-agriculture sector. Gagawin ito sa 2 tranche kung saan ang una ipatutupad sa unang araw ng Setyembre, habang ang mga kasambahay o domestic workers ay madadagdagan ng 500 pesos ang buwan ng sahod na magiging epektibo simula sa March 13. Hataw Balita ngayon. Naglunsad naman ang Joint Search and Rescue Operation ng mga otoridad matapos makatanggap ng urgent distress report kaugnay sa MBCA Lizelle sa karagatan ng Pujada Bay at Lalawigan Bay sa Davao Oriental. Agad na nag-deploy ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ng BRP, Malamawi at isang medical team upang palakasin ang rescue capability sa lugar. Katuwag din sa operasyon ang Office of Civil Defense Region 11. Nagpadala rin ng karagdagang maritime at aerial assets ang Philippine Navy upang mapalawak ang saklaw ng paghahanap. Kabilang din sa mga tumulong ang Coast Guard, substations ng Pujada at Mati, pati ang Philippine National Police Maritime Group upang masiguro ang mas pinaigting at koordinadong search operations. Nagmarka agad ng impresibong simula ang 3 bagong koponan sa preliminary round ng Season 4 ng UNTV Volleyball League. Agad nakapagtala ng kani-kanilang unang panalo ang NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers at DNR Lawin Spikers upang maselyuhan ang pwesto sa winning column sa kanilang debut game. Ang detalye sa umahataw na balita ni Mia Alonso. Sa kanilang pinakaunang pagtapak sa hardcourt ng UNTV Volleyball League sa Paco Arena, agad na nagpasiklab ang DNR Lawin Spikers at walang iniwang puwang kontra MMDA Lady Spikers. Tinapos nilang laban sa score na 25-19, 25-19 at 25-16 para sa isang malinis na 3-0 sweep. Tinanghal na best player of the game si Regine Cabrera na nagtala ng 21 points mula sa 17 attacks at 4 service aces. Yung naging pinaka-total ng laro namin is yung pagiging namin, one team sa isang court. Binigay namin lahat 100%. Dapat lahat ng laro 100% ibibigay namin lahat. Dahil dito, first game, first win para sa DNR at planong mas pagtibayin pa
ang kanilang atake at depensa sa mga susunod na laban. Samantala, hindi rin nagpatumpik-tumpik ang PhilHealth Health Insurers kontra DFA emissaries at tinapos agad ang laban sa score na 25-16, 25-16 at 25-18 para sa isang dominanteng 3-0 victory. Tinanghal na best player of the game si Christine Merales na nagtala ng 15 points mula sa 11 attacks at 4 service aces. Kailangan lang namin siguro i-workout pa is yung communication. Kasi skills-wise, lahat sila given na sa blocking, sa spiking, sa receiving. So, since bagong team, bagong players din sila, so we need to focus on the team chemistry. Ayon pa sa coach ng PhilHealth, naging dagdag boost sa kanilang team ang pagkapanalo upang mas lalo pang pagbutihan ang kanilang laro para sa mga susunod na pakikipagtagisan. Samantala, hindi man naging diretso ang pagkapanalo ng NHA Home Masters kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers. Matapos maagawan ng ikatlong set, nagtapos ang unang tatlong set sa score na 25-18, 25-22 at 22-25. Agad namang nakabawi ang NHA sa ika-4 na set at isinara ang laro sa score na 25-19. Tinanghal naman na best player of the game si Angelica Nidoy na nagpasabog ng 27 points mula sa 24 attacks, 1 block at 2 aces. Habang umiinit ang preliminary rounds, tila nagpaparamdam naman ng ilang kupunan na handa silang maging seryosong banta sa season na ito para maitaas ang kanilang standings. Kaya naman huwag palampasin ang mas mainit pang tagisan ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Sa March 1, 2026 sa Paco Arena, Manila, sa ganap na alas 12 ng tanghali, muling sasabak ang Comelec Suffragettes kontra AFT Lady Gunner. Susundan nito ng paghaharap ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PNP Lady Patrollers sa ganap na alas 2 ng hapon. At para sa huling game, maghaharap naman ang DFA Emissaries at DFA Lady Firefighter sa ganap na alas 4 ng hapon. Tutukan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Congratulations, ano, Ani? Congratulations talaga. Okay. Kahapon, isa yan sa mga in-announce natin dito sa Hataw. Opo, natuloy na yung kanilang laban. Okay, congratulations po sa mga susunod pa. Okay, mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, alay nako, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan Kapitulo 11, talatang 17. Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Shoutout ko lang ang aking Tita Nene. Suki natin, Tita Nene La Pastora, ang aking may bahay, si Glenda. At sa aming unika iha, si Elisea. At yan po ang makahumahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Salamat sa Diyos. Mayroon pang 2 minuto. Annette, ayan. Detain pa din si Christian. Christian, thank you very much. Kasama si Jerickson. Of course, dito naman sa studio narito si Josa Ibanez. Kasama natin si Races. Kasama natin si Aljan. At ang bago natin kasama na si
Ron, thank you very much, Ron. Ayan. Of course, mga kasambahay, ang ating Technical Director, Alex Mondeza. Thank you very much. Kasama dyan si Justin, si Belinda Aquino, si Jane Javier. Kasama din si Rodrigo at syempre si Igat. Puntahan natin si Luel. Thank you very much, Luel. And of course, dito naman po sa IT Department, nariyan si Arian, nariyan po si Rap Tongol, kasama din po si Berniel, si Lawrence at ganun din si Jeremy, yung hindi nabati pa umanit. Mga taga Social Media Department at syempre ang mga taga production, yan, kay Monoxon, kasama din po si Victor Cosari and of course si Grace Casin. Magandang umaga sa inyo. Mayroon pa tayong nakalimutan. Ayan, yung mga BP natin, ha? May BP Noli, BP Bong, BP Sherry, BP Joseph, BP Ruth Soriano, Ma'am Nina, Ate Arlene, and GMJ Eusebio. Kompleto, nakabati tayo. Adet, sabi ni Adet, okay na po. Thank you very much. Yung hindi nabati. Sa mga tagapanood namin, maraming salamat po. Diyan kami kagabi, Ani, sa Pasig, at kaya binabati natin ang mga kapatid dyan sa lokal ng Pinalad at lokal ng May Bunga, Pasig City, ng happy anniversary po sa inyo. Maraming salamat po, mga kasambahay. No more time. Ayan. Sa lahat ng mga pilot natin, good morning. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.